The town of Puerto Diaz is a fifth-class municipality in the province of Sorsogon, Philippines. It is 615 kilometers southeast of Manila and 20 kilometers northeast of Sorsogon City, the provincial capital. Puerto Diaz is endowed with a vast mangrove forest that can be found in its 19 coastal barangays that are protected by the locals and advocates. Covering 1,034 hectares, the mangrove area of Puerto Diaz has two ecosystems, the natural mangrove stands and the mangrove plantation. According to a research by Ria M. Gonzalez et al. Of the Marine Science Institute and the University of the Philippines Los Baños, conducted in the year 2013, there are 10 mangrove species in the natural mangrove stands, while there are 5 species in the mangrove plantations. Avicennia marina dominates. The natural mangrove stands by covering 35% of all individuals measured. On the other hand, Rhizophora stylosa represents the 92.81% of individuals in plantations. But in the recent years, more species were added. Right now, there are a total of 19 species coming from 11 mangrove families. Other species that can be found in the Puerto Diaz Mangrove Protected Area. The Mangrove Protected Area is cared for by the local fishermen, including a people's organization, the Seaman Corps, Eco Developers Incorporated, and the local government unit of Puerto Diaz. DENR awarded a 25-year mangrove stewardship agreement to Seaman Corps, Eco Developers Incorporated, where they will care, protect, and provide proper management to the mangrove forest in Puerto Diaz. Ang Seaman Corps po ay isang people's organization na nabuo dito sa bayan ng Puerto Diaz. Sa pamamagitan ng programa ng DENR na Coastal Environment Program noong 1993. Kasama sa programa ng DENR, yung community organizing, resource inventory, at may kasama ding mga livelihood package para sa people's organization. Kung babalikan natin noong araw, mga early 70s hanggang 80s, kung titingnan natin yung mangrove area ng Puerto Diaz, parang deserto na siya. Nagkataon naman nagkaroon ng reforestation project ang DENR dito sa bayan ng Puerto Diaz, kung saan nakapag-reforest dito ng almost 267 hectares. Na kung saan sa ngayon talagang ipinagmamalaki namin sa Puerto Diaz, at hindi lang yan, mga taga-DENR pinagmamalaki din ito kasi naibalik namin yung dating anyo ng kabakawanan ng Puerto Diaz. Mangrove Protected Area is considered the widest mangrove forest in the entire Bicol region. Other than Seaman Corps, the local government unit of Puerto Diaz, led by the local chief executive, is also responsible in taking care and protecting the said mangrove protected area through its Municipal Environmental and Natural Resources Office and Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Ang bayan ng Puerto Diaz ay model site ng Coastal Environment Program na kung saan degrading na doon yung mangroves dito. Kaya pumasok itong Coastal Environment Program ng DENR. In order to further support the fishermen in protecting the mangrove forests, the local government unit exercises the concept of convergence, in which all concerned national government agencies cooperate and assist the community and its people's organization in carrying out the mission, objectives of the MSA, and goals on conservation and sustainability of the marine resources. Tumutulong yung local government sa pagbigay ng budget para sa patrolling, kasama doon yung ating bantay dagat, yung ating M-Farmsys, at kasama din doon yung pagbigay ng mga bangka sa mga apektadong mangingisda. The people of Puerto Diaz treat the mangrove forest as mother of the sea, in which it provides shelter to many offsprings and juvenile sea creatures underneath. In return, nature provides them livelihood. Maraming pagkabahayan ang nandito sa loob. Dito namumugad yung ating mga isda. Dito sila nagkakaroon ng iba't ibang klaseng yamang dagat. May shells, may shrimps, may crabs, na siyang naging source of living ng mga taga Puerto Diaz. At ang local government ay nag-tap din ng iba't ibang agencies. This time, yung isang livelihood ng danggit ng Seaman Corps ay isa nang magiging isang industriya na kung saan ang local government unit ay counterparting kami sa pamamagitan ng Fish Coral Project
Ang local government nagpatayo ng isang building, ang BIFAR naman ang naglagay ng lahat ng equipment para sa paggawa ng danggit. Ang ating Department of Tourism tumutulong dito sa mga fishermen natin sa pag-train ng mga tour guides. Ang tour guide dito, kaya nga community-based, ay siya mismong mga mangingisda. So dagdag income sa kanila yun. Yung ating TESDA, tumutulong naman sa technical na training ng ating mga kababaihan, yung asawa ng mangingisda, sa programa ng catering services. Tinitrain nila sila tungkol sa food processing at pag-serve bilang mga waiter at waitress pag may catering sila. Yung ating namang DTI, tumutulong sa promotion, product development ng ating danggit. Yung ating kapulisan, automatic, isang text lang pag may patrolya, may mga operation, nandyan palagi ang pulis at ang ating mga bantay dagat. There are tunnel areas in the mangrove forests where mangroves naturally cove and create a canopy, leading the way to the Starfish Island, commonly known to locals as Halabang Lapis Sandbar. Napakaliki yung impact ng aming mangrove forest dito sa Perdieras. Una, barrier namin siya sa malakas na hangin, sa malakas na daloy ng dagat. Unang-una yon pag may mga bagyo. Pangalawa, yung impact nito sa kabuhayan. Dati, kukunti na dito yung alimango. Binan talaga namin yung paghuli ng maliliit na alimango, yung tinatawag natin na langaw-langaw. So nakita natin yung paglago ulit at pagdami ulit ng mga mangrove crabs dito sa Puerto Diaz. Dumami na yung nahuhuli ditong mga mangrove shells. Itong ananakla na dati wala na yan. And itong mga shrimp. Pangatlong impact nito ay ang yung tourism na kung saan yung community mismo, yung mangingisda mismo, sila mismo yung tour guides. Sa part ng Seaman Corps, dati, yung trabaho namin dito ay talagang voluntary. Wala pang bayad. Ngayon, lahat ng trabaho namin dito, kahit na maglinis ka lang, magwalis, talagang meron na, wala nang libre sa amin, binabayaran na namin. Itong income nila dito sa bangka, sa pag-tour guide nila, direkta itong binabayad na sa kanila. Walang share doon ng local government. Talagang sa kanila na yon. Nakaka-proud sa parte namin kasi nakilala ang Puerto Diaz dahil lang dito sa Makawan. Being able to create and protect the mangrove protected area gives a sense of pride to the fishermen and people's organization and the local government, vowing to acquire more knowledge in protecting the mother of the sea and to spread its importance to the people. For the Best Mangrove Award this year, it goes to Prieto Diaz Mangrove Ecosystem in Sorsogon. Gusto kong pasalamatan yung mga taga-DNR noong 1995 dito sa Puerto Diaz. Sa katauhan po ni late R.T. de Pobleo Florese. Wala na po siya ngayon. At lahat ng mga taong tumulong dito, yung aming people's organization, yung aming mga mangingisda, yung aming mga lokal na opisyal, sa aming pong Governor Chis Escudero, pagtulong sa amin. Higit sa lahat, itong aming mga katulong palagi na taga-BIFAR at taga-DNR. Maraming